Tagalog versus Bisaya. Mainit na mainit ngayon sa Facebook ang banggaan ng mga Tagalog at Bisaya. Sa unang tingin, ito'y simpleng asaran lang, ginagawang memes at katatawanan sa mga iba't ibang Facebook pages. Merong mga nakikisakay lang sa asaran at meron din namang mga sumiseryoso dito dahil minsan medyo below the belt na talaga ang mga banat. Pero saan nga ba nag-ugat ang away ng mga Tagalog at Bisaya? Sa totoo lang, malalim ang pinagmulan ng lahat at hindi lang yan basta inggitan o yabangan. Ang away ng mga Tagalog at Bisaya ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Tinawag nyo kaming probinsyano, Bisakol, Mangmang. Bago dumating ang mga Kastila, hati-hati na talaga ang mga isla ng Pilipinas. May mga raha sa Cebu at Maynila at meron ding datu sa Mindanao. Walang iisang wika at hiwa-hiwalay ang kultura. Napilitan lang mapag-isa noong sinakop na tayo ng mga Kastila. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila, ginawa nilang sentro ang Maynila. Dito unang itinayo ang simbahan, paaralan at kalakalan. So sino nga ba ang malapit sa Maynila? Siyempre, ang mga Tagalog. Mas napaunlad, mas na-educate at na-organize. Habang ang mga Bisaya naman, ilan ay sinakop pero marami ang nanatiling hiwalay at nakikipaglaban. Pagdating naman sa panahon ng mga Amerikano, talagang gusto nila na magkaroon na ng iisang lengguwahe na maituturing na national language ng Pilipinas. Ito ay para mas mapadali ang edukasyon at ang kanilang propaganda. Pinagpilian ng Cebuano, Ilocano, Kapampangan at syempre Tagalog. Napili ang Tagalog. Bakit? Kasi ito ang gamit sa Maynila at ito rin ang itinuturing nilang pinaka-developed noong mga panahon na to. Isa pa sa mga dahilan ay karamihan sa mga bayani tulad ni Bonifacio, Mabini at Rizal ay mula sa Luzon. Dito nagsimulang sumiklab ang galit ng ibang rehiyon. National language daw, pero bakit parang Tagalog lang? Parang ayaw nyo kaming isali sa kwento ng Pilipinas. Yan ang naging reaksyon ng mga taga-ibang rehiyon. Pagkatapos ng gera, umusbong ang telebisyon, radyo at mga pelikula. And guess what? Lahat Tagalog. Pati mga artista, announcers, commercials, kanta, lahat ay Tagalog. Dito na rin umusbong ang pagkakaroon ng stereotype. Dahil nga sa mga Tagalog ang napapanood sa TV at maririnig sa radyo, Tagalog ang naging basehan ng pagiging moderno. Kung ikaw ay isang taga-probinsya at dadayo ka sa Maynila, ang magiging tingin sa iyo noon ay isang ignorante. Yan ang stereotype na pinalala ng media. Sa katunayan, sa mga lumang pelikula, ganito nila i-portray ang mga probinsyano. Tignan mo pag nanood ka ng lumang pelikula, yung bida na galing probinsya ay pinagmumukha talagang katawa-tawa. Ine-emphasize talaga sa hitsura yung pagka-probinsyano. Pagdating naman sa wika, ginagawang pamantayan ng Tagalog dahil ito daw ang dialect na may pinakamaraming gumagamit. Hindi ito nagustuhan ng mga Bisaya. Dahil syempre, sino ba naman na may gusto na burahin ang sariling wika at kultura para lang masabing tunay na Pilipino? At dito na nagkaroon ng tensyon. Isang grupo na kinakailangang mag-adjust at yung isa naman hindi na kailangan dahil ito ang nakagis ng salita mula sa pagkabata. Ngayon, sa panahon ng TikTok at kung ano-ano pang social media platforms, hindi na lang puro Tagalog ang maririnig natin. Madami na rin content creators ang proud sa kanilang Visayan accent. Sa katunayan, may sikat na rin mga Cebuano songs na tinatangkilik din naman kahit ng mga Tagalog. Pero syempre, kung usapang social media, hindi pa rin talaga mawawala ang sagutan at sagupaan ng mga Tagalog at Bisaya. Nariyan yung pangunahing pambanat ng mga Bisaya sa Tagalog na kung saan sinasabi nilang kumakain daw ng pagpag ang mga Tagalog. Hindi rin naman magpapatalo ang mga Tagalog at sinasabing ang mga Bisaya ay kumakantot ng puno ng saging. Grabe, di ba? Kung tutuusin parang mababaw pero sa totoo lang, malalim ang pinagmulan, hindi lang yan simpleng asaran. Yan ay produkto ng taon-taong pangmamaliit, stereotyping at regional favoritism. Ang mga Bisaya sawang-sawa na daw sa hindi magandang pagtrato sa kanila pag nagagawi sila sa Maynila. Yun bang tipong pati pagsasalita nila ng Tagalog ay ginagawang katatawanan? Sa tingin nyo,
Kailan kaya matatapos ang ganitong klase ng asaran sa pagitan ng mga Tagalog at Bisaya? Para sa akin, sa tingin ko, kailangan lang talaga natin pakinggan ang isa't isa. Tanggapin natin na hindi lang yung isang rehiyon ang Pilipinas. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang kultura, wika at nakasanayan na kailangan nating respetuhin. Tagalog ka man, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Maranao, Waray, dapat ay may respeto at pag-unawa at pagkakaisa. Respeto sa wika, respeto sa kultura at respeto sa isa't isa.